Dumating siya sa rancho na may hawak na lumang maleta sa kaliwang kamay at dalawang bata na nakakapit sa kabilang kamay. Mahigpit na hawak ng panganay ang bunso. Tila ba alam niya na mula sa sandaling iyon, ang kumapit na lamang ang natitirang magagawa. Namatay ang lolo na nag-iisa sa lupang iyon at ang tanging iniwan sa kanya ay isang rancho na unti-unti nang kinakain ng talahib at gubat. Wala siyang pera, wala siyang asawa, walang naghihintay sa kanya. Tanging gutom lang ang mayroon siya. 2 anak, at isang tumpok ng buto na hindi niya man lang alam kung paano itanim sa lupa. At mula doon, sa tuyo at nakalimutang lupang iyon, nagsimulang magbago ang lahat. Kung naramdaman mo na rin kinuhang ang buhay ang lahat sa iyo maliban sa lakas para magpatuloy, mag-comment sa ibaba kung nasaan ka ngayon habang pinapanood ito. Isulat ang iyong lungsod at lalawigan dahil ang kwentong ito ay ginawa para makarating sa mataong nangangailangan nito. Iwanan ang iyong like at mag-subscribe sa channel para hindi mapalampas ang mga susunod na kwento. Sa kaibuturan ng mga lupang ito, noong unang panahon, ang nga kwentong tulad nito ay umaalingaw sa pagitan ng nga ilog at mga daang lupa. Si Teresa ay 28 taong gulang at may 2 anak nang ang mundong kinagisnan niya ay naglaho. Hindi ito biglaan, kundi unti-unti, sa paraang madalas mangyari ang mga masasamang bagay kapag walang nagbibigay pansin. Ang kanyang asawa, si Ramon, ay isang manggagawa sa hacienda ngang iba. Isang lalaking may malakas na bisik at matatamis na salita. Isa sa mauring lalaki na alam kung ano ang sasabihin para mapaniwala ang isang babae na ang bukas ay magiging iba sa ngayon. Sa mga unang taon ng kanilang pagsasama, tinupad niya ang kalahati ng kanyang nga pangako. At ang kalahati ay tila napakarami na para sa isang taong halos walang natanggap nun. Mabilis na dumating ngayong gabata, si Joaquin muna. Pagkatapos ay si Toñito na may 3 taong agwat. At ang buhay ay unti-unting sumikip sa tahimik na paraan ng mabuhay na likas ng masikip sa simula pa lang. Nagtatrabaho si Ramon mula pagsikat hanggang paklubong araw sa hacienda ng iba at uwi sa bahay. Nakikita niya ang lalaking kilala niya na unti-unting nabubura sa likod ng kapaitan na hindi nito kayang pangalanan. Ngunit walang magagawa kapag may 2 maliliit na anak at walang ibang mapuntahan. Dumating ang alak bago ang desisyong umalis. Una ay tuwing katapusan ng linggo, pagkatapos ay sa kalagitnaan ng linggo, at kalaunan, kahit anong araw na may dalang dahilan. At sa isang madaling arawng Lunes, nang magising si Teresa at matakbuhan ang tabi nito sa kama na malamig at ang drawer ng aparador na walang laman, naunawaan niya na ang desisyon ay nagawa na nang hindi siya tinatanong. Umalis si Ramon bitbit ang 2 pares ng damit, ang prang nakatago sa ilalim ng maluwak na tablangang sahig. At walang kahit isang salitangang pamamaalam para sa mga anak na natutulog sa katabing silid. Sa unang 2 buwan ay may dumating pa ring kaunting pera, isang sobreng walang pangalan ng nagpadala, na may manayuyot na perang papel at walang sulat, na dumarating sa pamamagitan ng isang kakilala na dadaan sa rehiyon. Ginamit ni Teresa ang bawat sentimo ng may katumpakan ng isang taong nabibilang ng gabutin ng bigas bago iyon ilagay sa palayo. Sa ikatlong buwan ay hindi dumating ang sobra, sa ika-4 din ay wala, at huminto na si Teresa sa paghihintay dahil ang paghihintay ay umubos ng lakas na hindi na niya kayang aksayahin pa. Ang kanyang biyenan, si Doña Olivia, ang tumanggap sa kanya at sa mga bata sa kanyang bahay noong may kasal pa. Dahil hindi nakabili si Ramon ng sariling lupa, at ang mamuhay kasama ang ina ang tila pinakapraktikal na solusyon para sa isang lalaking nagpapaliban sa lahat ng mahahalagang desisyon sa buhay. Ito ay isang bahay na may 5 silid na may sahig na sementong makinis at isang bakuran kung saan nag-aalaga si Doña Olivia ng mamanok sa parehong higpit ng kanyang pakontrol kung sino ang pumapasok at lumalabas sa kanyang pinto. Si Doña Olivia ay hindi masamang tao sa paraang karaniwang ginagamit ng tao ang salitang iyon. Hindi siya nanamantala. Hindi niya sinisigawan ang mga apo. Hindi niya hinahayaang makulang ang rasyon ng pagkain na siya mismo ang naghahati sa mga bahaging sa tingin niya ay tama. Ngunit mayroong katigasan sa kanya na namumula sa kaibuturan. Isang paraan ng pagtingin kay Teresa na naglilinaw, nang walang pangangailangan ng mga salita, na siya ay isang presensyang pinabibigyan lamang at hindi kinakailangan. Nung nabubuhay pa si Ramon doon, may papel si Teresa bilang asawang anak at nagbigay iyon sa kanyang ang lugar, gaano man kaliit. Nang umalis ito at naging malinaw na hindi nababalik. Ang lugar ni Teresa sa bahay na iyon ay nagsimulang gumuho hanggang sa wala ng natitirang puwang para sa sinuman. Nagsimulang magsalita si Doña Olivia tungkol sa karagdagang bibig sa hapagkainan, tungkol sa presyo ng saging at bigas na hindi tumitigil sa pagtaas, o tungkol sa kung paano ang pagpapalaki ng apo ay obligasyon ng ina at hindi ng lola. Sinasabi niya ang mabagay na iyon sa harap ni Teresa, sa boses na sapat ang lakas para marinig ng kapitbahay at sa tonong sapat ang kalmado para walang sinuman ang makapag-akusa sa kanyang kalupitan. Tinis ni Teresa ang 4 na buwan ganon. Nagpapakusko siya ng buong bahay ng nakaluhod. Nagluluto ng 3 beses sa isang araw. Nag-alaga ng manok. Nagre-repara ng gadamit ng biyenan at ng gabata.
At nakakahanap pa ngang oras para maglabang ang damit ng ibang tao, na nagdadala ang ilang barya na ibinibigay niya kay Doña Olivia bilang kontribisyon sa manggastusin. Ngunit walang sapat para sa isang taong nakapagdesisyon na kailangan na niyang umalis. Dumating ang ultimatum isang umaga ng Martes na may lamingang isang taong nagpapahayag ng isang desisong administratibo. Sinabi ni Doña Olivia na ang bahay ay sa kanya, na ang anak ay umalis na at kailangan nang hanapin ni Teresa ang kanyang sariling direksyon bago matapos ang buwan. Sinabi niya na naging labis na siyang mapagbigay at walang makapaakusa sa kanya na hindi niya ginawa ang kanyang bahagi. Nakinig si Teresa sa lahat NG nabangkarga si Toñito sa kanyang magabiseg at si Joaquin ay nakakapit sa kanyang palda at hindi siya sumagot ng anuman dahil ang dignidad na natitira sa kanya ay hindi makakasya sa isang sagot para sa babaeng iyon. Ang balita tungkol sa lolo ay dumating 3 araw matapos ang ultimatum, na dinala nga isang lalaking hindi kilala ni Teresa. Isang taong may lumang sombrero na lumitaw sa pinto na nagtatanong tungkol sa kanya at nagpabatid sa kanya nang may katumpakan ng isang taong naghahatid lamang ang utos at wala ng iba. Na si Lolo Elias ay namatay 2 linggo na ang nakalilipas sa kanyang rancho. Namatay siyang nag-iisa tulad ng pamumuhay niya sa mga huling taon at ang tanging taon na iniwan niyang nakarehistro bilang tagapagmana ay ang apo na si Teresa. Iniabot ng lalaki ang isang nakatuping papel na may address ng tanggapan kung saan ang nga dokumento ay naghihintay at umalis bago pa siya nakaroon ng oras na magtanong ng anuman. Nanatiling nakatayo si Teresa sa pinto na may hawak na papel sa kamay. Nararamdaman ang bigat ng balitang iyon na nahahati sa 2 sakit na hindi nagtutugma. Ang lolo ay namatay at hindi siya nakarating doon. At sa parahong oras, iniwan sa kanyang ang lolo ang tanging bagay na maaring magdalangang pagkakaiba sa sandaling iyon. Si Lolo Elias ang amangang ina ni Teresa. Isang lalaking may malalaking kamay at banayad magsalita. Na nagpalipas ang buong buhay sa lupang iyon. Nagtatanim kung ano ang tinatanggap ngang lupa at nagaani kung ano ang ibinabalik nito. Lumaki si Teresa doon sa mga unang taon. Noong ang ina ay nabubuhay pa, at ang rancho ay isang lugar na may amoy ngang tinostang kape at tunong ngang asarol na tumatama sa lupa tuwing umaga. Namatay ang ina ng si Teresa ay 13 taong gulang dahil sa isang lagnat na nagsimula bilang wala lang at nagtapos bilang lahat. Pagkatapos niyon, lumipas si Teresa para tumira kasama ang isang tiya sa pinakamalapit na bayan. Dahil si Lolo Elias, nawasa sa pagkawalang ng anak, ay nagsabi na wala siyang kakayahan para magpalaki ng isang batang babae ng nag-iisa. Ito ay isang desisyon na ginawa niya sa paniniwalang ito ang tama at ginugol ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa hinala na ito ang pinakamalaking pagkakamali. Ang nga pagbisita ay naging madalang sa paglipas ng mataon, ang nga daan ay mahahaba, ang buhay ay nagtutulak pasulong. At nang magpakasal si Teresa kay Ramon, ang pakikipag-ugnayan sa lolo ay nabawasan sa mga mensaheng ipinapadala ng mga biyahero na dadaan sa rehiyon. Palagi niyang inisip na makakaroon siyang oras para bumalik. Palaging iniisip ng mga tao na mayroon silang oras hanggang sa matuklasan nilang wala na pala sila nito. Ang hindi alam ni Teresa at unti-unti lamang niyang naunawaan nang makarating siya sa rancho ay si Lolo Elias ay unti-unti nang nanghihina 3 taon na ang nakalilipas. Isang kahinaan na nasimula sa matuho ay umayat. Kinuha ang buong katawan ng may kabagalan na hindi nakakatako sa simula, ngunit untunting kumuha sa kanya, bahagi sa bawat bahagi, ng kakayahang alagaan ang lupang iyon. Una ay huminto siya sa paglilinis ng bakuran dahil hindi na kayang hawakan ng kanyang nga binti ang gulok. Pagkatapos ay huminto siya sa pagayos ng mabakod dahil ang mga bisik ay hindi na kayang hawakan ang martilyo sa kinakailangang oras. Ang bubong ay bumasa sa isang sulo at hindi na niya kayang umayat para palitan ang nganipa. Ang madamo ay kinuha ang bakuran, ang pasukan, ang mataniman na palagi niyang pinananatiling malinis. At si Lolo Elias ay untunting lumiit sa loob ng bahay na iyon na nagiging masyadong malaki para sa isang lalaking nag-iisa at may sakit. Sa mga huling buwan, halos hindi siya lumalabas ng silid ng kusina. Nabubuhay siya sa kung ano ang ibinabagsak ng mangga sa bakuran at sa gatas ng baka na nakukuha pa niyang pigain habang nakaupo sa isang troso na may nangingini na magkakamay. Ang rancho ay nakmukhang inabandona habang ang may-ari ay nabubuhay pa. Dahil kung minsan ay ganon na mamatay ang nga bagay. Hindi biglaan, kundi unti kasabay ngang taong nag-aalaga sa kanila. Kumuha si Teresa ngang 2 araw para ihanda ang pag-alis. Pinagsama-sama niya sa isang lumang maleta ang magadamit ng magabata. Ang sa kanya, isang kumot na naging pag-ari nga ina na itinago niyang nakatupi sa ilalim ngang baul at isang maliit at naninilaw na larawan ngang lolo na karga siya noong sanggol pa. Wala siyang kinuha sa bahay ni Doña Olivia, dahil walang anuman sa bahay na iyon ang sa kanya at pinilit niyang umalis nang walang utang kahit isang aspili. Sa umaga ngang pag-alis, nanatiling nakaupo si Doña Olivia sa upuan sa kusina habang inihahanda ni Teresa ang mga bata na walang sinabing kahit isang salita ngang pamamaalam para sa kanya o sa mga apo.
Tiningnan ni Joaquin ang lola gamit ang seryosong mata ngang isang batang nakakaunawan ng higit sa nararapat at hinawakan ang kamay ng kapatid. Nagtanong si Tonito kung saan sila pupunta at sinabi ni Teresa na pupunta sila sa bahayang sa lolo. At tinanggap iyon ng bata ng may ganap na pagtitiwala na ibinibigay ng nga anak na 5 taong gulang sa nga ina, nang hindi nalalaman na ang ina ay hindi rin sigurado sa anuman. Ang biyahe ay tumagang ang isang buong araw. Nakakuha si Teresang sakay sa isang karitong ngang baka na pupunta hanggang sa kalahati ngang daan kasama ang dalawang bata na siksik sa pagitan ng maksako ngang mais at ang maleta sa kanyang nga binti. Ang natitira ay nilaka sa isang daang lupang mapula na umaakya at bumababa sa pagitan ngang nga buraw na natatakpan ng tuyong damo at mga bakot na kawad. Naglalaka si Joaquin na tahimik nang may nakatutok na determinasyon ng isang taong ayaw maging pabigat. Si Tonito naman ay karga ngang ina sa huling bahagi dahil ang maikling nga binti ay hindi kinaya at nakatulok na may ulo sa balikat nito, nagiging mas mabigat sa bawat kilometro. Ang araw ay unti-unting bumaba at ang liwanag ay nagbago. Lumilipat mula sa matigas na dilaw ngang tanghali patungo sa malambot na ginto ngang hapon na nagpapakulay sa lahat ng may kagandahan na tila hindi totoo para sa isang taong labis ang pagod para magbigay pansin. Nagbigay pansin pa rin si Teresa dahil mayroon sa liwanag na iyon na nagpaalala sa kanya sa mahapon ng kabataan kapag tumatakbo siya sa bakuran ng lolo nang hindi nalalaman na ang lahat ng iyon ay kaligayahan. Ang rancho ay lumitaw nang malapit na siyang huminto sa paglalakat. Una ay dumating ang bakot na kahoy na baksa sa ilang bahagi, na may kawat na maluwag at nakabuhol sa madamo na lumaki sa ibabaw nito. Pagkatapos, ang malawak na bakuran na kinuha ng matataas na damo, kung saan tatlong payat na manok ang tumutukas sa pagitan ng nga halaman, nang may kawalang bahalangang isang taong matagal nang naninirahan doon para hindi na mangulila sa anuman. Ang bahay ay nasa gitna na may madingding na puti na matata pa, ngunit ang plasta ay natituklap sa malalaking bahagi na napapakita ng puti sa ilalim. Ang bubong na gawa sa mga nipa ay bumagsak sa isang sulok, nag-iwan ng isang madilim na butas kung saan makikita ang langit. Ang pinto sa harap ay nakasandal, hindi nakalok. Dahil wala na sa loob ang anuman na nais kuning ng sinuman, huminto si Teresa sa pasukan ng bakuran na may maleta sa isang kamay. Si Tonito natulok sa balikat at si Joaquin na nakakapit sa kabilang kamay at nanatiling nakatingin sa lahat ng iyon sa loop ng oras na hindi niya nasukat. Ito ay mas kaunti sa naalala niya at mas marami sa mayroon siya. Hinila ni Joaquin ang kanyang kamay at nagtanong kung doon ba iyon. Sinabi ni Teresa na Tiningnan ng bata ang bahay, tiningnan ang damo. Tiningnan ang mamanok at walang sinabi pang iba. Ngunit hinawakan ang kamay ng ina ng may lakas na hindi tukma sa laki ng kanyang madaliri. Huminga ng malalim si Teresa. Inayos si Tonito sa balikat at tinawid ang bakuran patungo sa pinto. Itinulak ang kahoy gamit ang bakanteng balikat at ang amoy ang unang dumating. Amoy nga amak. Lumang kahoy. Abong ang kalan na patay na ilang linggo na ang nakalilipas. At sa ilalim ngang lahat ay isang mahinang amoy ngang kape na pumasok sa mga dingding matapos ang nga dekada at tumangging umalis. Ito ang amoy ngang lolo, ito ang amoy ngang kabataan. At nanatiling nakatayo si Teresa sa pinto na may nag-aalab na mga mata, hindi dahil sa ama kundi dahil sa lahat ng dinadala ng amoy na iyon, ang buong buhay na iniwan niya. Sa paniniwalang mananatili ito doon kapag bumalik siya. Pumasok siya ng dahan-dahan nang may pag-ingat sa mahakbang. Dahil ang sahik na kahoy ay gumagaralgal sa mga lugar na hindi niya inaasahan, at naglakat sa madilim na bahay habang ang mga mata ay nasasanay. Ang kusina ang pinakamalaking silit na may kalan ng kahoy sa sulok, ang lababo sa dingding at ang mesa na gawa sa makapal na kahoy kung saan naalala niyang umupo sa kandungan ng lolo habang kumakain ng bibingka gamit ang mga kamay. Ang mesa ay naroon pa rin na natatakpan ng alikabo na may 2 upuan. Ang 2 pang iba ay naglaho sa isang sulok ng kusina. Nakasandal sa dingding, tila ba naghihintay. Mayroong isang bawol na gawa sa madilim na kahoy na may maliit at kalawanging padlock na kinilala agad ni Teresa. Ito ang bawol kung saan itinago ngang lolo ang mga bagay na tinawag niyang mahalaga, nang hindi kailanman na ipaliwanag ng maayos kung ano ang maiyon. Inayos ni Teresa si Tonito na tulog sa ibabaw ng mesa na may kumot sa ilalim at sinabi kay Joaquin na manatiling malapit sa kanyang kapatid. Pumunta siya sa liko bahay bago patuluyang mawala ang liwanag at nakita ang kailangan niyang makita. Ang balon na gawa sa bato na may takip na kahoy. Ang lumang puno ng bangga na may makapal na katawan na patuloy na nagbubunga ng hindi nangangailangan ng sinuman. At sa likod, sa isang kural nga mapatpat na nakatali ngawat, isang payat na baka na may mapulang balahibo ang nagtaas ng ulo nang marinig ang magahabang ipinaling ang tingin kay Teresa gamit ang malalaki at pagod na magamata nga hayop na naiwan. Walang guyas sa kural.
Naalala ni Teresa na palaging may baka na may kasamang guya ang lolo at ang kawalan ng guya ay naitala sa kanyang isipan bilang isang katanungan na wala pang sagot. Umungol ng mahina ang baka, isang tunog na tila mas katulad ng reklamo kaysa sa iba pa. At nanatiling nakatingin si Teresa sa hayop na inabandona, sa bahay na inabandona, sa buong rancho na nanatiling huminto sa panahon, naghihintay ng isang taong darating at magsasabi na may halaga pa rin ito. Bumalik siya sa loop, napasingas ng kalanggami ang tuyong kahoy na natapuan niyang nakasalansan sa sulok. Napainit ng tubig sa palayo na bakal na nakasabit sa kawit sa dingding at biniyan ng mainom ang nga bata. Uminom si Joaquin ng tahimik. Uminom si Toñito ng kalahating tulog. Pagkatapos ay nahiga silang tatlo ng makakasama sa kuson ng dayami sa silit sa likod, na may amoy ng tagwan at ng panahon. At nanatiling gising si Teresa na nakatingin sa madilim na bubong, nakikinig sa pahinga ng mga anak at sa malaking katahimikan na nakapaligid sa rancho na tila ba isa pang dingding. Hindi niya alam kung paano pakakainin ang mga batang iyon sa kinabukasan. Hindi niya alam magtanim, hindi niya alam mag-alaga, hindi niya alam ang halos anuman sa hinihingingang lupang iyon. Ngunit naroon siya na may bubong sa ibabaw ang ulo at dalawang buhay na anak na natutulog sa tabi. At sa gabing iyon, gaano man tila imposible ang bukas, sapat na iyon para ipikit ang nga mata. Ang unang madaling araw sa rancho ay dumating na may lamig na hindi inaasahan ni Teresa. Ang hamo ay nagtakip sa bakuran na parang kulay abusang kumot. At ang mamanok ay gising na tumutuka sa damong basang hamok ng may automatikong disiplina ngang hayop na hindi nangangailangan ng sinuman para malaman kung ano ang gagawin. Bumangon si Teresa bago pa ang nga bata, na may buong katawan na masakit dahil sa kutson ng dayami at sa gabing kulang sa tulog, at pumunta sa kusina. Ang kalan ay natatago pangalabi ngang bara mula sa nakaraang gabi ay umihip siya hanggang sa ang apoy ay bumalik. Naglalagay sa ibabaw ngang pinakamanipis na mga patpat na natakpuan niya. Ang tubig mula sa balon ay napakalami at nahugas siya ngang muha at mga kamay ng may kabilisan ng isang taong hindi kayang bigyan ang sarili ngang karangyaan na makaramdam ng lami sa mahabang panahon. Kailangan niyang mag-isip. Kailangan niyang gumawa ngang isang bagay bago pa magising ang gutom ngang gabata kasabay nila. Pumunta siya sa puno ngangga at pumitas ngang magabunga na abot kamay, hinok at mabigat, na may tamis ng prutas na hino ng maisa ng walang pagmamadali. Nakatakbo sa bakuran ng isang puno ngang papaya na nakatago sa likod ng matataas na damo na may tatlong bungang nagdidilaw sa dulo at nagpabagsak ng isa gamit ang isang mahabang patpat. Sa kusina ay hinati ang lahat sa ibabaw ng malinis na mesa gamit ang nga kamay, dahil wala siyang natakwang kahit anong kutsilyo nung nakaraang gabi at inayos ang kung anong maaring maging agahan. Nang lumitaw si Joaquin sa pinto ngang kusina hawa si Toñito sa kamay. Ang dalawa na may manggamatang mamamaga sa puyat at ang buhok na gulo-gulo. Mayroon ang inihandang hapak si Teresa na may mga prutas, sariwang tubig at isang marupok na dignidad na hinahawakan gamit ang dalawang kamay. Nagtanong si Toñito kung may tinapay at sinabi ni Teresa na wala ngunit ang mangga na may papaya ay mas mabuti kaysa sa tinapay. Tinanggap iyon ng bata dahil tinatanggap niya ang lahat ng sinasabi ng ina sa kanya at kumain gamit ang dalawang kamay. Pinapahiran ang buong babang ang isang kasiyahan na masakit dahil sa labis na kagandahan. Matapos ang agahan, lumabas si Teresa kasama ang nga bata para kilalanin ang buong rancho sa ilalim ng liwanag ng araw. Ang itinagong ang kadiliman ng nagdaang gabi, inihayag ng umaga ng walang awa. Ang nga damo ay kinuha ang halos lahat. Ang bakuran na naalala niyang malinis at nawalisan ay isa na ngayong alpombrang ang ligaw na damo na umabot sa kanyang baywang. Ang bakot ng bakuran ay baksa sa tatlong makakaibang bahagi na ang mga poste ngahoy ay nabulo sa base. Ang bahay manok na itinayo ng lolo gamit ang mga tabla at lambat ay wala ng lambat. Naiwan na lamang ang tabing istruktura at ang mga manok ay nabubuhay ng laya dahil wala ng anuman na nagpapanatili sa kanila. 5 sila, binilang sila ni Teresa. 3 mapula at 2 batik-batik, lahat payat, ngunit buhay, at nangingitlog, dahil nakatakpo siyang 2 itlog sa gitna ng matataas na damo, malapit sa bahay, sa magkapansamantalang pugat na ginawa ng mga manok sa kanilang sarili. Ang 2 itlog na iyon sa palat ng kamay ay tila isang maliit at tahimik na kayamanan. Sa likod, ang baka ay naroon pa rin sa kural na may parehong pagod na ekspresyon mula sa nakaraang araw. Lumapit si Teresa nang may pag-ingat dahil wala siyang karanasan sa mabaka at ang hayop ay sapat ang laki para takutin ang sinuman na hindi sanay. Hindi kumilos ang baka. Nanatili lamang na nakatingin gamit ang malalaki at basang mga mata na mayroon ang nga baka. At nang iuna ni Teresa ang kamay ahawakan ang leg nito naramdaman niya ang matadyang sa ilalim ng balahibo. Ang hayop ay payat, kulang sa pakain, na may tuyong doteng isang hindi pa napipigain sa mahabang panahon. Hindi alam ni Teresa kung paano magpiga. Hindi pa niya nagawa iyon sa buong buhay niya. Ngunit alam niya na ang baka na may gatas na hindi inilalabas ay nakakasakit at alam niya na ang gatas ay nangangahulugang pagkain para sa mga anak. Umupo siya sa isang troso sa tabi ng kural na nakatingin sa baka,
At gumawa ang isang listahan sa isip ng lahat ng hindi niya alam gawin at kailangang matutunan bago pa ang kawalan ng kaalaman ay maging mas mahal kaysa sa kaya niyang bayaran. Ang baon ng lolo ay kinuha ang kanyang pag-isip sa buong umagang iyon. Naroon ito sa kusina, mabigat at sarado, na may kalawanging padlock na hindi sumusuko kapag hinihila niya. Sinubukan ni Teresa na pilitin ito gamit ang isang pirasong bakal na natakpuan sa bakuran, ngunit ang padlock ay gawa sa makapal na bakal, mula sa mga sinaunang uri na ginawa para tumagal ng mas matagal kaysa sa may-ari. Ang susi ay wala sa kahit anong halatang lugar, wala sa drawer ng mesa, o sa pako sa likod ng pinto, o sa ilalim ng kuson ng dayami. Siniyasat ni Teresa ang bawat sulok ng bahay at hindi ito nahanap. Itinago niya ang pagkabigo para sa huli. Dahil may mga mas mahahalagang bagay na dapat gawin. Ngunit ang baul ay nanatili doon sa sulok ng kusina tulad ng isang pangako na hindi pa kayang buksan at dadaan siya sa harap nito ng ilang beses sa isang araw. Nararamdaman ang bigat ng hindi niya nalalaman. Ang unang linggo ay para sa paglilinis at kaligtasan. Pumatay si Teresa hanggang damo sa bakuran gamit ang isang lumang gulok na natakpuan niyang nakasabit sa dingding ng imbakan sa likod, kung saan itinago ng lolo ang kasangkapan. Ang talim ay walang talam at hindi niya alam kung paano magpataas ang talim. Ngunit pumuputo naman ito kung ang lakas ay sapat at lakas ang tanging bagay na mayroon si Teresa ng labis sa sandaling iyon. Nagtrabaho si Joaquin sa kanyang tabi mula sa unang araw, nang walang nagutos sa kanya. Binubunot niya ang mas mababang damo gamit ang mga kamay. Pinagsasama-sama ito sa matumpok na pagkatapos ay kinakarga ni Teresa sa malayo, kumukuha nga bato mula sa bakuran at isinasalansan ang nga ito sa tabi ng bakod. Siya ay 8 taong gulang at may manipis na katawan ng isang lumaki na kumakain ng kaunti. Ngunit mayroon sa kanyang mabalikat na isang katigasan na hindi pangbata. Isang posturang ang isang nakaunawa na ang kabataan ay natapos na bago pa ang oras at walang silbi ang magreklamo dahil walang nakikinig. Ginagawa nito ang pinahihintulutan ng kanyang laki. Nag-ipon ang mamaliliit na patpat para sa kalan. Nagdadala ng tubig sa banga mula sa balon patungo sa kusina na gumagawa ng 4 na biyahe para mapuno ang isang timba. Tinataboy ang mga manok kapag pumapasok ang mga ito sa bahay. Ginagawa ang lahat ng may nakatutok na seryosong muha na kung minsan ay nagbibigay ng ngiti kay Teresa at kung minsan ay nagbibigay ng gustong umiyak na agad niyang nilulunok. Dahil ang umiyak sa harap ng gaana ay isang karangyaan na hindi niya kayang ibigay sa sarili. Noong ika-5 araw lumitaw si Aling Fermina. Sinusubukan ni Teresa na ayusin ang bakod ng bakuran gamit ang kawat at ang kamay. Nang walang guwantes, nang walang plies, pinipilit ang kawat gamit ang nga daliri na hiwa na sa 3 lugar. Nang marinig ang isang boses na nagmumula sa bakuran, ito ay isang maliit na babae na may edad na 60 taon, na may mukhang pinadilim nega aro at mga kamay na tila gawa sa katat dahil sa kapal negalyo. Naksuot siyang simpleng damit, madilim na palda hanggang sa bukong-bukong at blusang sarado hanggang salig, at nagdadalang isang sakong ng sasa sa balikat ng may kalikasan ng isang nagbubuhat ng bigat mula pa noong magkaroon ng isip. Sinabi ang kanyang pangalan ng walang paligoy-ligoy, Fermina. At sinabi na nakatira siya mga 3 kilometer mula doon sa daang gubat na lumalabas sa likod ng pastulan. Sinabi na nakakita siyang usok na lumalabas sa rancho ni Lolo Elias at pumunta para tingnan kung sino iyon. Dahil ang mapatay ay hindi nakpapasiklab ng kalan at ang mabuhay sa lupang iyon ay kailangan niyang makilala. Ipinaliwanag ni Teresa kung sino siya at kung ano ang ginagawa niya doon. Nakinig si Aling Fermina sa lahat ng hindi sumasabat. May makakrus na bisik at isang ekspresyon na hindi pangpahatol o pangawa. Ito ay pangkwenta. Tila ba sinusukat ang sitwasyon sa parehong katumpakan ng pagsukat niya sa ulan sa pamamagitan ng amoy ng hangin. Nang matapos si Teresa, tiningnan ng matanda ang mga bata, tiningnan ang bakod na sinusubukan ni Teresa na ayusin gamit ang mga hubat na kamay at sinabi ang 2 bagay. Ang una ay ang kawat ay pinipilit gamit ang plies at hindi gamit ang nga daliri. At sa imbakan ni Lolo Elias ay mayroong nga plies na mataba na nakasabit sa ikatlong pako sa kaliwang dingding. Ang ikalawa ay nalulungkot siya para kay Lolo Elias, na isang mabuting lalaki at ang lupa ay nangungulila sa kanya. Sinabi ang 2 bagay sa parehong tono, tila bang nga impormasyon ngang parehong bigat. At naunawaan doon ni Teresa na ang babaeng iyon ay hindi naghihiwalay sa praktikal at sa emosyonal dahil para sa nabubuhay sa lupa ang 2 bagay ay isa. Hindi nanatili ng matagal si Aling Fermina sa unang pagbisitang iyon. Ngunit bago umalis ay iniwan ang sako sa mesa sa kusina. Sa loop ay may isang tumpok nga harina ngang mais, isang piraso ngang panutsa, isang lata nga mantikang gaboy at isang bungkos ang tabako nga rolyo na sinabi niyang para pantaboy ng lamok. Sapat na ang sindihan ito at hayaang ang usok ay tumakbo sa bahay bago matulog. Nais mapasalamat ni Teresa at pinuto ngang matanda gamit ang isang kumpas ngang kamay na hindi tumatanggap ng pasasalamat. Sinabi na ang kapitbahay ay kapitbahay at si Lolo Elias ay gumawa ngang ganon para sa kanya ngang maraming beses. Pagkatapos ay tiningnan ang baka sa likod at natanong kung alam ni Teresa magpiga. Sinabi ni Teresa na hindi.
Nanatiling tahimik si Aling Firmina ng isang segundo, tila ba nagdedesisyon sa laking problema, at sinabi na babalik siya sa kinabukasan ng maaga dahil ang baka na hindi pinipigayin ay nabubulok ang dote, at dahil ang mga bata ay nangangailangan ng gatas ng higit sa anupat anuman. Bumalik siya sa kinabukasan, tulad ngang ipinangako, bago pa sumikat ang araw, at itinuro kay Teresa ang magpiga ng may katigasan ng isang hindi nagulit ng utos ng 2 beses, ngunit hindi rin alis hanggang sa ang tao ay makatama. Ang magkamay ni Teresa ay nanginginig sa unang pagsubok, pumipiga ng mali, humihila kapag dapat ay nagpipilit, at ang baka ay kumikilos ng hindi comfortable sa ganoong kapansanan. Itinuwi siya ni Aling Firmina ng walang lambot, inilagay ang kamay sa ibabaw ng kamay ni Teresa at ipinakita sa kanya ang tamang galaw, matata at may ritmo mula sa itaas patungo sa ibaba ng walang pagmamadali, hanggang sa ang gatas ay bumaba sa isang manipis na agos na tumama sa ilalim ng timba na may tuno na hindi nanalimutan ni Teresa. Sa ikalong pagsubo, nagawa ito ni Teresa ng nag-isa at ang gatas ay lumabas ng kaunti dahil ang baka ay mahina, ngunit lumabas. Nakmasit si Joaquin sa lahat ng malapit, gamit ang maseryosong matang sumisipsip sa bawat detalye. At nang matapos ang ina, nagtanong kung maaari siyang sumubok. Tiningnan siya ni Aling Firmina. Tiningnan ang maliliit na kamay ng bata at sinabing oo, na ang kamay ng bata kuminsan ay mas magaan at ang baka ay hindi gaanong natatakot. Umupo ang bata sa troso, isandal ang noo sa tiyan ng baka, tulad ng nakita niyang ginawa ng ina, at naglabas ng 2 agos ng gatas bago mawalan ng ritmo. Hindi ngumiti si Aling Firmina, ngunit tumango gamit ang ulo sa paraang may halaga ng higit sa isang ngiti. Sa ikalawang linggong iyon, habang ang rancho ay ununting hinuhugot, mula sa pagkainabandon ng mga kamay ni Teresa at mga bata, dinala ni Aling Firmina ang impormasyon na nakpabago sa direksyon ng lahat. Ikinuwento niya na si Lolo Elias, bago maging mas malala nung may natitira pa siyang lakas sa mabinti at magabisik, ay inihanda ang lupang ang isang malaking taniman sa bahaging likod ng rancho, sa likod ng kural ng baka. Nag-araro siya, naglagay na pataba gamit ang duminege baka, nakbakot gamit ang mapapa na kahoy para protektahan ito mula sa mahayop. Tila ba alam niya na ang katawan ay hindi natatagal ng mas matagal at kailangan niyang iwan ang handa iyon habang kaya pa niya. Ngunit hindi siya umabot sa pagtatanim dahil ang kahinaan ay sumulong bago pa ang buto. Sinabi ni Aling Firmina na ang lupa ay mabuti pa, na ang trabaho ni Lolo Elias ay hindi nawala at kung nais ni Teresa magtanim, iyon ang lugar. Nagtanong si Teresa kung ano ang dapat niyang itanim at sumagot si Aling Firmina ng walang pag-aalinlangan, sitaw. Dahil ang sitaw ang unang itinatanim kapag kailangang kumain. Lumalaki ito sa 3 buwan. Nagbubunga ng mabuti, itinago ng tuyo at nagpapakain sa matao. At dahil sa baon ng lolo, kung magagawa ni Teresa na buksan ito, makakatakpo siya ng nabuto na itinago ni Lolo Elias mula sa isang ani patungo sa isa pa, na pinili gamit ang kamay, butil sa bawat butil, sa paraan nga manatatanda. Ang bawo ay muling kinuha ang sentro ng lahat. Tiningnan ni Teresa ang kalawanging padlok na iyon na may ibang pagmamadali ngayon. Dahil hindi na ito kuryosidad, kundi pangangailangan. Nagpalipas siya ng 2 araw sa paghahanap ng susi sa bawat bitak, bawat butas ng dingding, bawat lumang latangang imbakan, hanggang sa isang hapon, habang nililinis ang kalan ng kahoy sa loop, kinakamo ang abong naipon na mabuan, ang kanyang madaliri ay tumama sa isang bagay na metal na nakatago sa isang puwang sa pagitan ng mga bato sa base ng kalan. Ito ay isang maliit na susi na pinadilim ng uling, na nakatali gamit ang isang manipis na kawat na may naglagay doon ng may layunin. Nilinis ni Teresa ang susi sa palda, pumunta sa baon na may nanginginig na makamay at ipinasok ito sa padlok. Ang susi ay umikot na may katigasan na ununting sumusuko ng dahan-dahan. Tila ba ang bawol ay nagdedesisyon kung nagtitiwala sa kanya. Bumukas ang padlok. Sa loob ay mayroong kung ano ang inasahan ni Aling Firmina. 3 sakong ang sasa na nakatali gamit ang PC. Bawat isa ay may mga butong ng sitaw na pinili at tuyo. Mayroon ding isang makapal na sobrang brown paper na may dokumentong nakatupi sa loob na binuksan ni Teresa at binasa ng dahan-dahan, dahil ang sulat ay sa lolo at ang tinta ay kumalat sa ilang lugar. Ito ang titulong rancho na nakarehistro sa tanggapan na may pangalan ni Lolo Elias at isang sulat sa likod na isinulat gamit ang kamay na nagsasabing ang ari-arian ay iniwan para sa apo na si Teresa, ang tanging pamilyang natira. Nanatiling nakaupo si Teresa sa hingang kusina na may hawak na dokumento sa makamay sa loob ng oras na hindi niya nabilang. Lumitaw si Joaquin sa pinto at nagtanong kung ano ang nasa loob ng baul. Ipinakita sa kanya ni Teresa ang mabuto at sinabi na iniwan ng lolo iyon para sa kanila. Kumuha ang bata ng isang tumpok ng sitaw sa kamay, tiningnan ang nga butil na madilim at bilog ng may pagalangang isang nakaunawa, kahit hindi alam ipaliwanag, na ang lahat ng iyon ay higit pa sa pagkain.
Itinago ni Teresa ang titulo sa ilalim gaul muli sa ilalim gasa kong buto, at isinara ito ng walang padlock. Dahil ngayon ang baul na iyon ay sa kanya na at hindi na nangangailangan ng padlock para protektahan ang sa kanya. Sa gabing iyon, nakahiga sa pagitna ng dalawang bata na natutulog ng mahimbing na tulog ng nilalang na nagtrabaho sa buong araw. Iniisip ni Teresa ang lolo na nakaluhot sa tanimang iyon. Nagararo niya lupa at naglalagay niya patabagamit ang mga kamay na mahinana. Naghahanda ang isang bagay na alam niyang hindi niya anihin. Iniisip ang susing nakatago sa basanggalan, sa lugar kung saan ang kamay lamang ng babaeng nagluluto ang makakabot. At naunawaan niya na si Lolo Elias ay hindi lamang basta namatay at nagiwan ng rancho sa likod. Inihanda niya ang lahat, ang lupa, ang ngabuto, ang titulo, ang susing nakatago kung saan ang kamay lamang ng babaeng nagluluto ang makakaabot. Inihanda niya ang pagbabalik niya bago umalis, tulad ng isang nagtatanim na alam na hindi makikita ang ani. Ngunit nagtatanim pa rin sa anong paraan. Dahil iyon ang ginagawa kapag mahal ang isang tao ng higit sa pagmamahal sa sariling panahon. Kung nagnanais ka na si Teresa at ang kanyang nga bata ay magtagumpay sa lupang ito at sa mundong ito na tila nais magpabagsak sa nakahandusay na, iwanan ang iyong light ngayon at ibahagi ang kwentong ito sa isang tao na alam din ang magsimula sa wala. Ang pagtatanim ay nagsimula sa isang umaga ng malinis na longji, na may araw na mababa pa at ang hamok ay nagliliwanag sa madilim na lupang ang taniman na inihanda ni Lolo Elias. Binuhat ni Teresa ang unang sakong nga buto hanggang sa bahaging likod ng rancho at nanatiling nakatayo sa gilid ng pirasong lupang inararo na nakatingin sa lupa tulad ng isang nakatingin sa isang usapan na hindi alam kung paano sisimulan. Naipaliwanag sa kanya ni Aling Femina ang mahalagang bagay noong nakaraang gabi gamit ang tipik sa masalita na siyang paraan niya ng patuturo. Sinabi na ang sitaw ay gusto ang lupang maluwa at ang araw ngang umaga, na ang butas ay kailangang may dalawang daliring ngalim at isang dangkang ngang agwat sa pagitan ngang isa at isa, na naglalagay ngang 3 butil sa bawat butas. Dahil hindi lahat ng butil ay nabubuhay at ang lupa ang pumipili nga nanatili. Sinabi ang nga bagay na iyon habang itinuturo gamit ang daliri sa lupa, iginuguhit ang nga butas sa hangin. At itinala ni Teresa ang bawat detalye ng may pansin ng isang nakakaalam na ang makamali doon ay nangangahulugang gutom sa luang ng 3 buwan. Binuksan ni Joaquin ang mabutas gami ang isang matalas na papat na siya mismo ang natapyas gami ang kutsilyo sa kusina na natapwan ni Teresa sa isang drawer sa imbakan. Nagtatrabaho siya ng nakongkong ng may tahimik na katumpakan ng isang sinaseryoso ang isang bagay na hindi pa niya lubos na naunawaan, ngunit alam na mahalaga. Si Toñito naman ay dumarating sa likod na may magbuto sa isang lata. Nabibilang ang 3 butil sa bawat butas gamit ang maliliit na daliri, nakakamali ng paminsan-minsan, nahuhulog ng 4 o 5. At itinutuwi ni Teresa ng walang pagali, inaalis ang labis at ibinabalik ito sa lata. Silang 3 ay nagtrabaho sa buong umaga sa tanimang iyon. Nakaluhot sa lupa. Sa ilalim ng araw na untunting nakpainit. At nang ang huling butas ay natakpan, bumangon si Teresa na may likod na nagre-reklamo at ang makamay na madilim sa lupa hanggang sa pulso. Tiningnan ang tanimang na taniman na wala pang ipinapakita. Tanging lupa lamang na ginalaw sa mahilera. At nakaramdam niyang isang kakaibang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Hindi ito katuwaan, mas katulad ito nga layunin. Ang pakiramdam nga nakagawa ng isang bagay na maaring maging isang bagay na mas malaki. Ang tubig ang sumunod na problema. Ang taniman ay kailangang madiligan araw-araw at ang balon ay nasa kabilang katabi ng bakuran. Mga 50 hakbang na nagiging 100 kapag nagbubuhat ng isang timbang puno ng tubig sa bawat kamay. Ginagawa ni Teresa ang paglakad ng 6 na beses sa umaga at 4 sa hapon, na may magabisik na nag-alap at ang pawis na umagos sa kanyang likod. Nagpilit si Joaquin na tumulong at hinayaan niya ito. Dahil ang tanggihan ang tulong ng bata ay ang alisin sa kanya ang tanging bagay na mayroon siya para ialay sa sandaling iyon. Nagbubuhat ng kalahating timba sa bawat pagkakataon, na may buong katawan na nakatagilik para bumawi sa bigat, nakatapon ng kaunti sa bawat hakbang, ngunit nakakarating. Si Toñito naman ay nagbubuhat ng isang banga na halos wala sa sukat ng dami, ngunit lahat sa sukat ng presensya, at silang 3 ay pumupunta at dumarating mula sa balon patungo sa taniman, sa isang ritual na naulit araw-araw sa unang linggong iyon, hanggang sa ang nga bisig ay huminto sa pagsakit. Dahil ang nga kalamnan ay natuto ng tanggapin ang pagsisikap, ang mausbong ay lumitaw sa ika-7 araw. Halos hindi mapaniwalaan ni Teresa nang makita ang mga berdeng sinulit na sumisira sa madilim na lupa manipis at nakakurbada, mayroon pa ring butil na nahati na nakasabit sa dulo na parang helmet na inaalis. Tinawag ang mabata at silang 3 ay nanatiling nakongkong sa gilid ng taniman, nakatingin sa maliliit na halaman ng may pagalang na hindi nangangailangan ng masalita. Nais hawakan ni Toñito at pinigilan ni Teresa ang kanyang kamay ng may paingat, ipinapaliwanag sa kanya na maaga pa, na ang halaman ay nangangailangan ng puwang para lumaki. Nanatiling nakatingin ang bata gamit ang nga matang nakadila ng mabuti, tila ba nakakakita nga mahika na nangyayari sa lupa.
At marahil ay ganon nga, dahil mayroong milagro dun, sa pagpasok ng isang tuyong butil sa lupa at makita ang buhay na nagpipilit lumabas, kahit na ang lahat sa paligid ay tila sumuko na. Lumitaw si Aling Firmina sa linggong iyon na may impormasyon na nakpaasim sa lasangang tagumpay. Dumating sa daang gubat tulad ng dati, may sako sa balikat at saradong ekspresyon ng isang nagdadala ng balita na mas gugustuhin niyang huwag dalhin. Umupo sa bangko sa bakuran, tinanggap ang kape na inialay ni Teresa at nanatili ng ilang sandali na nakatingin sa bahay at sa malinis na bakuran. Nang walang sinasabi, pagkatapos ay ikinuwento niya. Sinabi na pumunta siya sa bayan noong nakaraang araw at ang pangalan ni Teresa ay tumatakbo sa bibig ng gatao at hindi sa mabuting kalooban. Isang lalaking nangangalang Venancio, isang may-ari nga lupa sa rehiyon, may-ari nga lupa na pumupunta mula sa pangunahing daan hanggang sa ilog, ay naklalakat na nagsasalita doon na ang rancho ni Lolo Elias ay may lumang utang sa buwis, na ang lupa ay maring bawin at ang isang babaeng nag-isa kasama ang mabata ay walang kakayahan na magpanatili nga ari-arian na may ganitong laki. Naramdaman ni Teresa ang tiyan na sumisikip sa paraan ng pasikip kapag kinikilala nga tawan ang panganib bago pa ang ulo. Nagtanong kung sino ang Venancio na iyon at ipinaliwanag sa kanya ni Aling Firmina gamit ang mababang bosengang isang sinusukat ang bawat salita. Sinabi na siya ay lalaking ang peraat ng impluensya, mula sa uri na bumibili ng lupa ng mamahinang tao sa presyo ng wala at mayroon siyang mata sa rancho ni Lolo Elias mula pa nung nga taon. Nung nabubuhay pa ang matanda, hindi nangangahas si Venancio, dahil si Lolo Elias ay may pangalang iginagalang at kilala ang mga tao sa tanggapan. Ngunit sa matandang patay at isang babaeng mula sa labas na sumasakop sa ari-arian, nakita ni Venancio ang pagkakataon na kanyang hinihintay. Sinabi rin ni Aling Firmina ang isa pang bagay na napasara sa makamay ni Teresa sa kamao. Ang guya na wala sa kural, yaong dapat ay kasamang ang baka at wala doon ay kinuha ng isang lalaking nagtatrabaho para kay Venancio. Sinabi na tumulong sa pag-aalaga noong may sakit si Lolo Elias, ngunit hindi na ibinalik ang hayop. At walang sinuman sa bayan ang nagtanong, dahil ang tanungin si Venancio ay isang paksasanay na mas pinipili ng karamihan sa matao na iwasan. Nanatiling tahimik si Teresa sa isang mahabang sandali matapos magsalita si Aling Firmina. Tiningnan ang taniman ng sitaw kung saan ang mausbong ay lumalaki. Tiningnan ang bahay na kanyang nawalisan at inayusan gamit ang sariling makamay. Tiningnan si Joaquin, na nasa bakuran na nagsasalansan ng kahoy ng may seryosong muka ng isang lalaking gawana. Pagkatapos ay tinanong si Aling Firmina kung ang titulo na nasa baul ng lolo ay may halaga laban sa ipinapakalat ni Venancio. Sinabi ng matanda na ang titulong nakarehistro sa tanggapan ay may halaga ng higit sa masalitang ng lalaking sakim. Ngunit ang isang papel lamang ay hindi naglalakat patungo sa tanggapan at si Teresa ay mangangailangan ng isang taong magdadala ng dokumentong iyon hanggang sa lungsod at gagawin ang pagbabago ng pangalan sa ngalan niya bago pa makatakpo. Si Venancio nanparan para having komplikado ang agay. Ang malinggong sumunod ay para sa trabaho at pagbabantay. Nagtatrabaho si Teresa sa taniman sa araw at nananatiling nakatutok sa kahit anong kakaibang tunog sa gabi. Dahil ang banta ni Venancio ay napabago sa bawat tunog ngabi sa posibilidad ng problema. Ang sita ay lumalaki ng may katigasan na tila basagot. Ang nga halaman ay kumapal. Naglabas ngang malalawak at berdeng dahon at nagsimulang magbuhol ang isa sa isa paggamit ang mga gustong mabuhay na mayroon ang magahalaman kapag ang lupa ay mabuti at ang tubig ay hindi nakukulang. Natutunan ni Teresa na kilalanin ang ligaw na damo na lumalaki sa pagitan ng mahilera at ang bunutin ito nang hindi nasasaktan ang ugat ng sitaw. Natutunan na basahin ang mga senyales ng halaman, kapag ang magadaon ay natutuyo ito ay uwa. Kapag nagdidilaw sa madulo ito ay labis na araw. Kapag nagbabalot pabalik sa loop ito ay kinakain mula sa ilalim. Naktuturo si Aling Firmina sa kapiraso, hindi kailanman ang lahat ng sabay-sabay, palaking ang sapat para sa problema ng araw. At sinisip-sip ni Teresa na may gutom ngang isang nakakaalam na ang kaalamang iyon ay ang pagkakaiba sa pagitan ng kumain at mapalipas ng gutom. Si Joaquin ay kinuha na ang pagpigil ng baka bilang kanyang gawain. Bumabangon bago ang araw, pumupunta sa kural na may timba, naupo sa troso at naglalabas ng gatas ng may katatagan sa makamay na hindi tumutukma sa kanyang edad. Ang baka ay tumaba ng kaunti gamit ang damo na pinuputo ni Teresa yada at dinadala sa kural araw-araw. At ang gatas? Na noon ay kaunti. Ngayon ay pumupuno sa timba sa kalahati. Sapat para sa tatlo na uminom at may natitira pa na nagsimulang aikad ni Teresa sa isang baw. Gumagawang isang simpleng keso na itinuro sa kanya ni Aling Firmina na ihanda gamit ang kalamansi at asin. Si Toñito naman ay nag-alaga sa mamanok ng may dedikasyon na isang bata lamang na 5 taong gulang ang maaring makaroon para sa isang hayop. Kilala ang bawat isa sa kanilang paraan ng paglakad. Binigyan sila ng pangalan sa lahat at umiyak kapag ang isa ay nawawala sa gubat sa higit sa isang araw. Sa paniniwalang kinuha ito ngang isang musang. Ang nga manok, na nun ay 5,
ay naging 7, nang ang 2 itlog ay mapisa sa ilalim ng isang palumpong na walang nakakita, at ipinahaya nito ang kapanganakan ng nga sisyo ng may katuwaan na napaliwanag sa buong rancho sa buong isang hapon. Lumitaw si Don Venancio ng personal sa isang paglubog na raw, nakasakay sa isang bakang kabayo na inaalaga ang mabuti, may upuang katat na may ukit at mga kagamitang pilak. Dumarating na may kasamang isang batang lalaki na nanatiling nakasakay sa tarangkahan, habang siya ay bumababa sa bakuran ng may pinaaralang kalmadong isang pumapasok sa lupangang iba na tilaba sa kanya. Siya ay lalaki nga 55 taon, malawak ang tiyan, sombrero nga bagong pakpak, makamay na walang kahit anong kalyo dahil ang mabigat na trabaho ay ginagawa ng iba. Si Teresa ay nasa taniman nang marinig siyang dumating at bumangon ng dahan-dahan. Pinapahiran ang makamay sa palda na may mga matang nakatutok sa kanya. Lumitaw si Joaquin sa tabi ngang ina nang walang nagutos sa kanya. May posturang matigas ngang aso na nakakaramdam ngang isang estranghero sa lupain. Ipinakilala ni Venancio ang sarili gamit ang isang ngiti na nakpapakita ngang ngipin at nagtatago ngang layunin. Sinabi na kapitbahay siya, na naging kaibigan ni Lolo Elias, na naalala sa sitwasyon ng isang babaeng na isa kasama ang mga bata sa isang lupang napakalayo. Nagsalita tungkol sa makahirapan ng pagpapanatiling ang ari-arian, tungkol sa mabuwis na hulina, tungkol sa mapanganib kang isang babaeng walang asawa na sinusubukang mabuhay mula sa pagtatanim. Ang bawat salita ay pinili sa pag-ingat ng isang naglalagay ng kawat sa isang bakot, nang walang pagmamadali, nang walang tunok, ngunit isinasara ang puwang ng unti. Pagkatapos ay nag-alok ng tulong, sinabi na mari niyang bilhin ang rancho sa isang tamang presyo, na makakaroon siya ng pera para magsimula muli sa lungsod, na ang mabata ay makakaroon ng paralan at kinabukasan. Sinabi ang lahat na iyon na nakatingin sa kanya gamit ang ekspresyon ng isang gumagawa ng isang napakalaking pabo at naghihintay ng pasasalamat. Nakinig si Teresa sa bawat salita ng hindi sumasabat, hinayaan siyang matapos. Hinayaan na ang katahimikan na dumating pagkatapos ay bumana hanggang sa maging hindi komportable at doon ay sinabi na ang rancho ay hindi ipinagbibili. Sinabi ito gamit ang boses na matatag at mababa ang isang hindi nangangailangan sumigaw para pakinggan siya. Pinanatili ni Venancio ang ngiti sa loop ngang isa pang segundo at pagkatapos ang ngiti ay nagbago. Naging mas manipis, mas matigas na sinabing dapat niyang isipin ito ng mas mabuti, na ang sitwasyon ay mas komplikado kaysa sa kanyang inisip, na may mausapin sa dokumentasyon na maaring mapahirap sa kanyang buhay. Sumagot si Teresa na ang titulong lolo ay mayos at kapag kinakailangan ay ihaharap niya ito sa tanggapan. Nanatiling nakatingin si Venancio sa kanya sa loop ng isang sandali na tila mas mahaba kaysa sa totoong oras. Sinusukat ang babaeng iyon na may makamay na marumi sa lupa na hindi sumusuko, at pagkatapos ay isinuot ang sombrero. Sinabi na umasa siyang hindi siya magsisisi at umalis nang walang pamamalam. Nanatiling nakatingin si Joaquin sa kabayo na lumalayo sa daan na may mga nakasarang kamao sa mga gilid. Sa gabing iyon, nagising si Teresa sa isang tunog na nagmumula sa likod ng rancho. Ito ay isang tunog ng kahoy na nababasag, tuyo at sinasadya, na hindi nagmumula sa hangin. Bumangon siya, nagpasiklab ng gasera at pumunta sa pinto sa likod na may pusong tumitibok sa leg. Ang kura ng baka ay may 2 pakpak na binunot at ang baka ay lumabas na naglalaka sa madilim na pastulan ng walang direksyon. Sa taniman ngang sitaw, 3 pakpak ng bako ng proteksyon ang sira at itinapon sa sahe, at may mga marka ngang tapa sa basang putik na hindi sa hayop, kundi sa bota. Nanatiling nakatayo si Teresa doon sa kadiliman na may gaserang nanginginig sa kamay. Nakatingin sa pagkawasak na may nagawa ng may layunin. At nakaramdam ang isang galit na umaakyat mula sa ilalim ng tiyan, na iba sa lahat ng naramdaman niya nun. Hindi ito takot, hindi ito kawalan ng pag-asa, ito ay malinis na galit, matigas, mula sa uri na hindi nagpaparalisa, kundi nagpapagalaw sa tao. Ipinalipas ang natitirang bahagi ng gabi na gising. Inaayos ang kura gamit ang kawat at ibinabalik ang ngapatpat ng taniman gamit ang kamay na nanginginig hindi sa takot, kundi sa galit. Nagwakas si Joaquin sa tunok at lumitaw sa pinto na may malalaking mata sa puyat at takot. Sinabi ni Teresa sa kanya na bumalik sa loop at alagaan ang kanyang kapatid, at sumunod ang bata. Ngunit naupo sa pinto ngang silik kasama si Toñito na tulok sa mabinti. Naghihintay na ang ina ay bumalik nang walang tulok sa natitirang bahagi ng gabi. Nang sumikat ang araw, nakatayo si Teresa sa bakuran na may mukhang marka ng pagod na may desisyong nakuha na. Kailangan niyang pumunta sa lungsod para irehistro ang titulo sa kanyang pangalan. Kailangan niyang gawin ang papel na itinago sa baul sa isang dokumento na walang Venancio ngang mundo ang makakabawi. Ngunit ang lungsod ay napakalayo. Wala siyang kabayo. Hindi niya kilala ng mabuti ang daan at hindi niya maiwan ang mabata ng mag-isa sa rancho. Hindi matapos ang nangyari sa gabing iyon. Si Aling Firmina ang nagdalang ang solusyon ng hindi nalalaman na dinadala niya ito. Lumitaw sa kinabukasan ng umaga at sa pakikinig sa nangyari,
Nanatiling tahimik sa loob ng isang sandali na may pinakamatigas na ekspresyon na nakita ni Teresa sa kanyang muha. Pagkatapos ay sinabi na kilala niya ang isang biyahero na dadaan sa rehiyon sa bawat 2 linggo, lalaki ngang tiwala, tahimik at matuwid, na gumagawa ng daan hanggang sa lungsod kasama ang kawan ng makabayo at kilala ang mga tao sa tanggapan. Sinabi na nangangalang Gerardo at dapat dadaan sa pangunahing daan sa mga susunod na araw. Kung nais ni Teresa, padadalhan ni Aling Firmina ng mensahe para huminto ito sa rancho. Sinabi ni Teresa na oo, nais niya. At sa hapong iyon, habang dinidiligan ang taniman ng sitaw na mayroon ng halaman sa taas ng tuhod, na may mga bunga na nagsisimulang mabuo sa mga mas mababang sangka, tiningnan ang bahaging iyon na sa kanya at sa mga bata, at gumawa ang isang pangako sa sarili na hindi sinabi sa malakas na boses. Dahil ang pinakaseryosong pangako ay hindi nangangailangan ng saksi. Ipinangako na walang sinuman ang kukuha ng lupang iyon sa kanyang mga anak habang mayroon siyang 2 kamay at lakas para gamitin ang mga ito. Dumating si Mang Gerardo sa isang hapon ng Huwebes na may 3 kabayong may karga at isang katahimikan na tila bahagi ng karga. Siya ay lalaki nga 45 taon, payat tulad ng katat na bumanat, may sombrero ngatat na lumang-luma at mga matang nakatingin sa mga bagay sa mas mahabang oras kaysa sa itinuturing ng karamihan sa mga tao na kinakailangan. Bumaba sa bakuran, itinali ang makabayo sa lilim ng mangga at nanatiling nakatayo na nakatingin sa buong rancho nang may pansin na mabagal ng isang nagbabasa ng isang lugar tulad ng pagbasa ng isang sulat. Ipinadala ni Aling Firmina ang mensahe sa kanya at dumating siya ng walang natatanong nga katanungan. Dahil si Aling Firmina ay hindi napapadala ng mamensahe para sa katuwaan at kapag ginagawa niya ito ay dahil ang bagay ay seryoso. Inialok ni Teresa ang kape sa kanya at tinanggap niya gamit ang isang kumpas ng ulo. Naupo sila sa bangko sa bakuran na ikinuwento sa kanya ang lahat. Mula sa pagdating hanggang sa pag-atake sa gabi. Dumadaan sa pagbisita ni Venancio at ang titulo na nasa baul. Naghihintay na maging dokumentong nakarehistro. Nakinig si Mang Gerardo nang hindi sumasabat. Uminom ngang kape ng dahan-dahan. May matang nakatutok sa isang punto ngang bakuran na maaring majing kahit anong lugar o wala. Nang matapos si Teresa, nanatiling tahimik sa loob ngang isang oras na magiging hindi comfortable kung siya ay lalaki ngang pagmamadali, ngunit hindi siya ganon. Pagkatapos ay sinabi na kilala niya ang kalihim ng tanggapan ng lungsod, na lalaking tama at maaring dalhin ang titulo sa susunod na biyahe, na magiging sa 3 araw. Sinabi na ang rehistro na pamana ay nanggangailangan ng isang saksi at si Aling Firmina ay nagsisibi para doon dahil may edad at panggalan sa rehiyon. Sinabi ang magbagay na iyon sa patanabos nga isang ipinapaliwanag ang daan ng isang daan ng walang drama at walang bigat. At naramdaman ni Teresa na ang mabalikat ay bumaba mula sa isang paiting na hindi niya man lang alam na kinakarga niya. Bago umalis sa hapong iyon, gumawa si Mang Gerardo ng isang bagay na hindi inasahan ni Teresa. Naglakad patungo sa bahaging liko ng rancho, tiningnan ang kurangang baka, tiningnan ang papa na binuno at inayusan ni Teresa gamit ang kawat, at pagkatapos ay naglakad sa buong bakod ng rancho ng dahan-dahan, sinusubukan ang bawat poste gamit ang kamay. Nang bumalik, sinabi na ang bakod ay nangangailangan ng pampatigas sa hindi bababa sa 4 na puntos at iwan niya ang isang rolyong barbed wire na dala niya sa kawan. Dahil hindi ito ang unang rancho na nakita niyang pinipigilan ng malaking may-ari ng lupa, at alam na ang bakod na matatag ay ang unang mensahe na ibinibigay sa gustong pumasok kung saan hindi siya tinatawag, inilabas ang rolyo mula sa isa sa mga kabayo at iniwan itong nakasandal sa imbakan. Nais magbayad ni Teresa at tinanggihan niya gamit ang isang maikling kumpas ng kamay na nakpasara sa usapin. Sinabi na si Lolo Elias ay nagbigay ng tuluyan at pagkain sa kanya sa loob ng taon kapa dadaan sa rehiyon kasama ang kawan at ang utang sa pagtanggap ay hindi binabayaran ng pera, binabayaran sa paggawa ng pareho kapa dumating ang pagkakataon. Ang 3 araw hanggang sa pagbabalik ni Mang Gerardo ang pinakamahabang pinamuhayan ni Teresa sa rancho na iyon. Nagtrabaho nang walang huminto dahil ang magtrabaho ang paraan na natatakbuhan ng kanyang katawan para gastusin ang pagkabalisa na ang ulo ay pinatigas ang bakod sa 4 na puntos na itinuro sa kanya ni Gerardo, binabanat ang barbed wire gamit ang plies at itinataling mabuti sa mga poste gamit ang pako na natakbuhan sa isang kalawanging lata sa imbakan. Tumulong si Joaquin sa paggawak sa wire na bumanat habang siya ay nagpupukpok, at ang mga kamay nga bata ay nagdugo sa 2 lugar kung saan ang mga tinik ay pumutol, ngunit hindi nagreklamo. Pinunasan lamang sa pantalon at nagpatuloy sa pahawak. Nakita ni Teresa ang dugo, nakita ang katahimikan ng anak at naramdaman ang paghahalong iyong ng pagmamalaki at sakit na nararamdaman nga inakapa ang nga anak ay lumalaki ng mas mabilis kaysa sa nararapat. Sa gabing iyon, matapos matulog ang mga bata, kinuha ang nga kamay ni Joaquin at hinugasan ang nga hiwa gamit ang mainit na tubig at asin. Ipinapasa ang isang basahan ng may pag-ingat sa bawat hiwa. Nagwakas ang bata sa kalahati.
Tiningnan ang ina gamit ang nga matang malabo sa tulok at sinabing hindi masakit. Sinabi ni Teresa na alam niya, ngunit ang isang ina ay nag-alaga kahit hindi masakit. At nagbalik siya sa tulok na may makamay sa loob ng kamay nito. Si Toñito naman ay nagsimula ng magsalita sa mga halaman ng taniman. Napansin ito ni Teresa sa isang umaga nang pumunta para magdilig at natapuan ang bata na nakaluhot sa pagitan ng mahiliran ng sitaw. Nagsasalita ng mababa sa mabunga na kumakapal sa masangka. Sinasabi ang nga bagay na hindi maabot marinig ng mabuti ni Teresa, ngunit tila mautos, tila ba inutusan ang nga halaman na lumaki ng mas mabilis. Siya ay 5 taong gulang at may ganap na paniniwala na kung hihilingin niya ng may pagalang, ang sitaw ay susunod sa kanya. Nanatiling nakatayo si Teresa na nakatingin sa eksa ng iyon. Ang bata na nakaluhot sa lupa na nagsasalita sa mga halaman sa ilalim ngang araw ngang umaga at ngumiti ng toto sa unang pagkakataon sa mga linggo. Ito ay isang maliit na ngiti na hindi umabot sa mahabang panahon. Ngunit umiral at ang umiral ay isang bagay na. Nagbalik si Mang Gerardo sa araw na napakasunduan bago ang tanghali. Kasama ang kawan at kasama si Aling Firmina na dumarating sa paa sa tabingang nga kabayo. Kasama ang parehong disposisyon ang isang naglalakad ang 3 kilometer araw-araw, nang hindi itinuturing ang lahat ng iyon na pagsasanay. Iniabot ni Teresa ang titulo gamit ang ngamatang matata dahil napalipas siya ang 3 araw sa paghahanda para sa sandaling iyon at hindi siya mangangatal sa oras. Itinago ni Gerardo ang dokumento sa supot ng katat na ginagamit niya para mabubuhat ng mahahalagang papel nang may paingat na napapakita na naunawaan niya ang bigat ng lahat ng iyon. Lumagda si Aling Firmina bilang, sa isang papel na dinala. Ni Gerardo na handa na gamit ang malaking sulat at nakatagiling isang natutong sumulat. Nang huli at pinipilit na ang bawat titik ay sumakop sa puwang na nararapat sa kanya. Ang dalawa ay umalis ng makasama, si Gerardo kasama ang kawan at si Firmina sa paa pabalik sa daang gubat. At nanatili si Teresa sa bakuran na nakatingin sa daan kung saan sila naglaho na may pakiramdam na ang isang mahalagang bagay ay gumagalaw at maari lamang siyang maghintay. Ang paghihintay ay tumagal ngang 5 araw. 5 araw kung saan nagtrabaho si Teresa sa taniman. Piniga ang baka, inalagaan ang gamanok, pinakain ang gabata at natulog na may isang matang gising at ang isa ay pikit. Dahilang bawat tunog ay negabi. Ay nagdadala ngayon ay nega posibilidad na maging higit pa sa hangin. Sa ika-6 na araw, lumitaw si Mang Gerardo sa daan ng nag-iisa. Wala ang kawan, nakasakay sa isang kabayo, na may kabilisan na pinahintulutan ng kabayo, na hindi gaanong marami, ngunit sa kanya ay tila pagmamadali. Bumaba sa bakuran, inilabas mula sa supot ang isang sobre at iniabot ito kay Teresa. Sa loob ay naroon ang titulong may tatak at lagdangang kalihim kasama ang rehistro ngang paglilipat sa pangalan niya. Teresa, apo at lehitimong tagapagmana ni Lolo Elias. Legal na may-aring rancho na iyon at enji lahat enji naroon sa loob nito. Ang tatak ay bilog at asul at sumasakop sa isang sulok ng papel kasama ang tahimik na autoridad na mayroon ang tatak kapag nangangahulugan ng isang bagay ng toto. Hinawakan ni Teresa ang papel na iyon gamit ang 2 kamay at nanatiling binabasa ang sariling pangalan doon. Isinulat sa itim na tintang ang isang sulat na hindi kanya sa isang dokumento na nagsasabing ang lupang iyon ay sa kanya. Hindi umiyak dahil nakalampas na siya sa punto kung saan ang matagumpay ay dumarating kasama ang luha. Nakaramdam ng isang bagay na mas tahimik kaysa sa iyak, mas malalim, isang uri ng pagpapatatag. Tila ba ang kanyang ngapa ay sa wakas ay lumubog sa lupang iyon hanggang sa matakpuan ang matatag na bahagi. Ikinuwento ni Mang Gerardo na ang kalihim ay gumawa ng rehistro ng walang komplikasyon dahil la documentation ni Lolo Elias ay napakalinaw, bagay nga laking natuto mula sa mga matatanda na panatilihing maayos ang mga papel. Ikinuwento rin na ang kalihim ay nagbanggit sa sariling kwenta na ang isang may-aring ng lupa sa rehiyon ay gumawa ng nga katanungan sa tanggapan tungkol sa sitwasyon ng ari-ariang iyon mga linggo bago at ngayon, kasama ang rehistrong bago. Kahit anong legal na pagbawi ay magiging pagkawalan ng oras at ng pera. Nakinig si Teresa sa lahat ng iyon at itinago ito tulad ng isang natatago ngang bala. Hindi niya balak gamitin ito. Ngunit ang malaman na mayroon siya nito ay sapat na. Ang balita tungkol sa rehistro ay tumakbo sa bayan sa kabilisan kung saan tumatakbo ang mga balita sa mga maliliit na lugar. Kung saan ang lahat ng mundo ay alam ang tungkol sa buhay ng lahat ng mundo, at ang mabalita ay dumarating bago ang tanghalian. Nalaman ni Venancio sa parehong araw na iyon, ayon kay Aling Firmina, at ang kanyang reaksyon ay isang katahimikan na iba sa mga nakaraang katahimikan. Hindi ito katahimikan ng isang nakpaplano. Ito ay katahimikan ng isang nakatakpong ang dingding kung saan inaasahan niyang makakatakpong ang pinto. Sa mga linggong sumunod, walang bakot ang ibinagsak, walang patpat ang nasira, walang kabayong estranghero ang lumitaw sa bakuran. Hindi na bumalik si Venancio sa rancho at ang masismis na ipinalaganap niya ay namatay ng makisatulat ng apoy na walang kahoy, napalitan ng ununti ng bersyon ni Aling Firmina, na may bentahe na pagiging toto at nagwagi ngang lupa sa pasensya nga bagay na toto.
Ang unang ani ay dumating sa isang umaga kung saan nagising si Teresa at natakpuan ang taniman na puno nga tuyong bunga, kulay sokolate at malalaki. Nakasabit sa mga sangka na may bigat na nakpapabali sa mga halaman patungo sa lupa. Nanatiling nakatayo sa gilid ng taniman sa lugang isang sandali. Nakatingin sa lahat ng iyon gamit ang nga matangang isang nakakakita ng isang pangakong natupad. Tinawa ang mabata at silang tatlo ay nag-ani ng makakasama, binubuno ang nga bunga gamit ang nga kamay at pinupuno ang nga sako nga sana dinala ni Aling Firmina nung nakaraang linggo. Tila ba alam na ang araw na iyon ay dumarating. Nagtatrabaho si Joaquin na tahimik at mahusay. Binubunot, pinupuno, itinatali ang mga sako gamit, ang pisina siya mismo ang pumuputo gamit ang mga ngipin. Si Toñito naman ay bumubunot ng mga bunga gamit ang katuwaan ng isang nag-aani ng laruan mula sa isang puno. Tumatawa kapag ang isang bunga ay pumapatak sa kamay at ang mga butil ay tumatalon sa lahat ng panig. Nag-aani si Teresa ng dahan-dahan. Nararamdam ang bigat ng bawat bunga sa palat. Binubuksan ang isa paminsan-minsan para makita ang nga butil sa loop. Madilim at makinis. Kapareho ang mga, itinago ang lolo sa baul. Dahil ang buto ay nagbubuhat ng alaala ng halaman na dumarating bago sa kanya at ibinibigay ito sa dumarating pagkatapos. Napuno ang 7 sako sa unang aning iyon. Inihiwalay ni Teresa ang dalawa para sa buto, tulad ang itinuro sa kanya ni Aling Firmina. Pinipili ang pinakamalaki butil at pinakamakinis, itinago ang maito sa baulang lolo kasama ang titulo. Dahil ang baw na iyon ang lugar kung saan nabubuhay ang mga mahahalagang bagay. Mula sa 5 natitirang sako, 3 ang para sa pagkain at 2 ang dinala ni Aling Firmina sa palengke ng bayan, kung saan ipinagbili sa isang presyo na hindi marami, ngunit para, toto at kinita, na hinawakan ni Teresa sa mga kamay ng may pagalang na tanging naunawaan ng isang hindi kailanman sa buhay na karon ng kontrol sa isang sentimo. Bumili ng asin, asukal, tela para sa damit ng mga bata at isang pares ng bagong sapatos para kay Joaquin. Dahil ang mga ginagamit niya ay may sirang talampakan at ang mga daliri ay sumisilip sa harap. Isinuot ng bata ang masapatos doon mismo sa palengke. Naglakad ng ilang hakbang na sinusubukan. Tiningnan ang ina at walang sinabi. Ngunit ang kanyang mamata ay nagsabi ng lahat ng kailangang sabihin. Ang mga buwan ay dumaan at ang rangko ay nagbago sa kabilisan, na mabagal at patuloy ng gabagay na itinayo gamit ang mga kamay na hindi umihinto. Ang ikalawang pagtatanim ng sitaw ay mas malaki kaysa sa una. Sumasakop sa isang bagong taniman na binuksan ni Teresa sa tabieng orihinal sa tulong ni Joaquin, na ngayon ay humahawa ng asarol ng may kaluwagan na nagpapahanga kahit kay Aling Firmina. Ang baka ay tumaba, ang balahibo ay kumuha ng liwanag, at ang gatas ngayon ay pumupuno sa buong timba sa bawat umaga. Ang nga manok ay dumarami at ngayon ay 12 na may mga ilok na sapat para kumain at para mapalit sa bayan para sa mga bagay na hindi ginagawa ngancho. Inayos ni Teresa ang bubong gamit ang nganipa na dinala ni Mang Grado sa isa sa kanyang ngapadaan at umaya si Joaquin para tumulong sa pagayos habang si Toñito ay nananatili sa ibaba na humahawa sa kanila at ipinapasa ang isa sa bawat isa kasama ang seryosong nakatutok na kinokopya niya sa mas matandang kapatid ng hindi nalalaman. Ang bahay ay nakaroon ng kurtina na tinahi ni Teresa gamit ang telang binili sa palengke at ang kusina ay kumuha ng amoy ng sariwang kape sa bawat umaga at ng sitaw sa palayo sa bawat hapon. Isang amoy na nagahalo sa banggoen taniman, nangyayong ay mayroon ding banggoen sili, sibuyas at isang halaman eng kalabasa na dinala ni Aling Firmina tulad eng maliit na halaman at umaya sa ibabaw eng bakot eng bakuran gamit ang magustong mabuhay na tila ba pinalalabis. Itinuro ni Aling Firmina kay Teresa ang magpatuyong nga damo para sa taa, ang gumawa ngang sabon mula sa abo kasama ang taba na lumalabis sa kusina. Ang kilalanin ang panahon sa pamamagitan ng kulay ng langit sa madaling araw at ang magipon ng tubig ulan sa magabangang putik na nakasandal sa imbakan mula pa sa panahon ni Lolo Elias. Ang bawat pagtuturo ay ibinibigay kasama ang parehong praktikalidad tulad ng dati, nang walang seremonya at nang walang bayad. Ngunit napapansin ni Teresa na sa likod ng obetibidad na iyon ay may isang pag-aalaga na tinatanggihan ng matanda na pangalanan. Hindi kailanman sinabi ni Aling Firmina na mahal niya si Teresa, hindi kailanman sinabi na nag-aalala siya, hindi kailanman gumamit ng isang salita na tunog pagmamahal na ipinahayag, ngunit lumilitaw ang 3 beses sa isang linggo ng walang kabiguan. Dinadala kung ano ang kinakailangan ng hindi hinihingi at nananatili hanggang sa matiyak na ang lahat ay mayos bago umalis. At si Teresa, na lumaki ng walang ina at nagpalipasang mataon sa pamumuhay kasama ang isang biyenan na nagpapakita sa kanya tulatang isang bigat, ay kinikilala sa babaeng iyon ng kaunting masalita ang presensyang pinakamatatak at pinakatiwalaan na natakpuan niya sa buhay. Ito ay isang linggo nga mataas, na araw na lumitaw si Doña Olivia. Si Teresa ay nasa balkonae na nagbabalat na sitaw kasama si Toñito, na nakaupo sa sahig na tumutulong nang makakita ng isang anyo na dumarating sa daang lupa kasama ang kabagalang ng isang pagod o ng isang walang katiyakan na dapat siyang magpatuloy sa paglalakad. Ito ay isang matandang babae,
Mas manipis kaysa sa naalala ni Teresa, na may isang tumpok ngang damit sa balikat at ang muhang marka ngang isang bagay na hindi lamang edad. Kinilala ni Teresa ang biyenan bago pa makita ng mabuti ang muha, dahil mayroon sa paraan ng paglakat ng babaeng iyon na isang katigasan na hindi nakuha ng nga taon na alisin sa kanya. Huminto si Doña Olivia sa tarangkahan ng rancho at nanatili doon na nakatingin sa bahay na may pintura, sa malinis na bakuran, sa taniman na makikita sa likod, sa mga bata, kay Teresa sa balkonahe, na may isang ekspresyon na hindi kailanman nakita ni Teresa sa kanya. Hindi ito ang katigasan tulad ng dati. Hindi ito ang malamig na kwenta kung saan pinamamahalaan niya ang bahay at ang gataw sa loob nito. Ito ay isa pang bagay na mas maliit at mas marupok na tila nakakahalaga sa kanya ngang marami ang maging doon sa muha ng isang babaeng nakpalipas ng buong buhay. Hindi pinapahintulutan na ang kahit anong ganon ay mapansin sa kanya. Dumating si Joaquin mula sa bakuran at tumayo sa tabi ni Heina. Tiningnan ang lola sa tarangkahan at hindi kumilos na naghihintay. Tiningnan din ni Toñito. Ngunit hindi siya kinilala dahil siya ay 5 taong gulang nang umalis at ang alaala ng 5 taon ay gawa ng higit sama pakiramdam kaysa sa mamuha. Nanatiling nakaupo si Teresa sa loob ng isang sandali na tumagal ng sapat para maramdaman ang lahat ng kailangan niyang maramdaman. Ang galit na umiral pa. Ang hinanakit na ginawa ng panahon na mas kaunting matalas. Ngunit hindi nabura. At kasabay ng lahat ng iyon, isa pang bagay na hindi niya inaasahang matatakwan doon sa sandaling iyon, isang tahimik na pag-unawan na ang mga tao ay nababasa sa mga, para ang makakaiba at hindi lahat ng katigasan ay kasamaan, kung minsan ito ay ang paraan lamang na natakpuan ng sakit para makasa sa loob ng isang tao. Sinabi ni Doña Olivia na hindi na bumalik si Ramon. Sinabi na ang bahay sa bayan ay naging masyadong malaki para sa isang taong nag-isa. Sinabi na may sakit siya mula sa isang masama na hindi alam pangalanan ng mabuting ng doktor sa bayan. Ngunit kumukuha sa kanya ang hangin at lakas ng kaunti pa sa bawat buwan. Sinabi ang mga bagay na iyon na nakatayo sa tarangkahan, nang hindi pumapasok, nang hindi humihingi, pinapasadahan lamang ang makatotohanan sa hangin tulad ng isang nagpapasabit ng damit at naghihintay na ang hangin ang gumawa ng natitira. Bumangon si Teresa sa upuan, bumaba sa 2 hakbang ng balkonahe at naglakad hanggang sa tarangkahan. Nanatiling nakatayo sa harap ng biyenan sa loob ng 1 oras na sinukat ng 2 sama paraang magkakaiba. Pagkatapos ay binuksan ang tarangkahan at sinabi sa kanya na pumasok na ang kapa ay nasakalan at ang nga bata ay lumaki mula sa huling pagkakataon. Hindi sinabi na ang lahat ay mayos dahil hindi ito ganun at marahil, ay hindi magiging ganun sa isang magandang sandali. Ngunit binuksan ang tarangkahan dahil ang rancho na iyon ay nagturo sa kanya na ang lupa ay hindi nagtatago ang hinanakit. Tinatanggap ang lupa ang dumarating, nagtatrabaho kasama ang mayroon siya at binabago ang kaya niya. At si Teresa ay natuto mula sa lupa ng higit sa kung ano ang kailanman matututunan ng lupa mula sa kanya. Sa gabing iyon, matapos matulog si Doña Olivia sa silid sa likod kasama ang pagod ng isang naglakat ng higit sa kung ano ang kinakaya ng katawan, lumabas si Teresa sa balkonahe. Ang langit ay puno nga bituin sa paraang iyon na tila ba ang bukit lamang ang nakakaalam makaroon. Napakarami na tila ba ibinuhos. Lumitaw si Joaquin sa kanyang tabi nang walang gumagawa ng tuno, tulad ng kanyang ugali. At naupo sa bangko, nanatili silang dalawa na nakatingin sa kadiliman, na hindi ganap na madilim, dahil ang buwan ay halos puno na at pinipintahan ang bakuran ng pilak. Ang taniman eng sitaw, ay makikita sa likod kasama ang mahalaman eng 2 pagtatanim na lumaki na at may karga. Ang baka ay ngumungia ang damo sa kural kasama ang tunog na may ritmo at tahimik na ginagawa ang nga hayop kapag ang mundo ay nasa kapayapaan. Ang mga manok ay tahimik sa bahay manok na itinayo ni Joaquin gamit ang mga labi ni kahoy. At si Toñito ay natutulog doon sa loob na may bukas na bibigat ang mga kamay na marumi sa lupa, dahil si Teresa ay sumuko na sa hindi pa huhugas ang kanyang nga kamay bago matulog, dahil ganon din naman ay pararamihin niya ito muli bago ang agahan. Nagtanong si Joaquin kung ang lola ba ay mananatili. Sinabi ni Teresa na sa ngayon ay oo. Nanatiling tahimik ang bata sa loob ng isang sandali at pagkatapos ay sinabi na ang sitaw ng 2 taniman ay halos nasa punto na maaring anihin sa susunod na linggo kung ang panahon ay tumulong. Sinabi ito gamit ang boses ng isang nagsasalita tungkol sa trabaho, tungkol sa ani, tungkol sa pagtatanim. Kasama ang isang kalikasan na magiging kakaiba sa kahit anong bata na 8 taong gulang, ngunit sa kanya ay simpleng totu. Tiningnan ni Teresa ang kanyang anak, ang batang iyon na gumawa ng sarili na lalaki nang walang nautos sa kanya, na napipigan ng baka sa madaling araw, na nag-ayos ng mga bakot kasama ang nga kamay na hiwa ang kawat, na naalaga sa kapatid at sa bahagi. Asa ina kasama ang isang seryosong muha na hindi tumutugma sa edad, ngunit tumutugma sa buhay na natapak sa kanya. Ipinasa ang kamay sa kanyang ulo, nararamdam ang makapal na buhok at puno nga araw, at sinabi sa kanya na mag-aani silang makasama tulad ng unang pagkakataon. Isinandal ni Joaquin ang balikat sa bisig ngang inasalop ng 1 segundo,
Isang segundo lamang. At pagkatapos ay bumangon at sinabing pupunta na siya sa tulo dahil sa kinabukasan ay nagsisimula ng maaga. Pumasok siya at nanatili si Teresa sa balkonahe ng nag-isa, nakatingin sa rancho na iyon na naging inabandona at ngayon ay buhay. Inisip ang lolo na may malalaking kamay na naghahanda ang lupa na hindi niya makikitang nataniman. Nagtatago ang susi sa basaang kalan, kung saan ang kamay lamang ng nagluluto ang makatakpo nito. Inisip si Aling Firmina na dumarating sa daang gubat kasama ang isang sako sa balikat at ang karunungan ng isang nakakaalam na ang kapitbahay ay ang pamilya na pinipili ng isa. Inisip si Mang Gerardo, dinadala ang titulo sa supot kasama ang pag-aalaga ng isang nakakaalam na ang isang maliit na papel ay maaring magtaguyod ng isang buong buhay. Iniisip ang nga bata na nakaluhod sa lupa, nagbibilang nga butil ng sitaw gamit ang nga daliri, natututo ng hindi nalalaman na natututo, lumalaki ng hindi humihinging pahintulot. At iniisip ang sarili, sa babaeng iyon na dumarating doon na may isang lumang maleta sa kaliwang kamay at dalawang bata sa kabilang kamay, nang hindi alam magtanim, nang hindi alam mag-alaga, nang hindi alam ang halos anuman sa hinihinging lupang iyon. Ang babaeng iyon na natuto sa bawat bagay mula sa isa kasama ang nga kamay sa lupa at ang nga tuhod sa sahig, nakakamali at itinutuwid at nakakamali muli hanggang sa makatama. Dahil ang sumuko ay hindi kailanman naging pagpipilian kapag mayroon kang dalawang anak na nakatingin sa iyo na naghihintay na ang mundo ay makaroon ng kahulugan. Ang sitaw ay lumalaki sa mataniman kasama ang parehong katigasan kung saan nanatili si Teresa. Ang baka ay nagbibigay ngatas sa bawat umaga. Ang mga manok ay naglalagay ng itlong sa bawat araw at ang bahay ay nagpapatuloy sa matatak na paa kasama ang mga dingding na itinayo ng lolo at ang bubong na inayusan ng apo. Nagpapatuloy sa mga taong nangangailangan ng patuloy. Sa parehong paraan kung saan palaging nagpapatuloy. Dahil iyon ang alam gawin ngang rancho na iyon, huminga ng malalim si Teresa sa hangin ng gabi na may amoy ngang lupa, ng damo at ng sitaw na nagdidila, at nalaman kasama ang katiyakan na ibinibigay lamang ng gabagay na pinamuhayan sa sariling laman, na hindi lamang siya nakmana ang isang rancho mula sa lolo. Nakmana siya nga pagkakataon na matuklasan na ang lakas na kinakailangan niya ay palaging nasa loob niya. Naghihintay sa tamang sandali para lumabas, tulad ng isang buto na nananatiling nakatago sa kadiliman hanggang sa ang isang tao ay makaroon ng lakas ng loob na ilagay ito sa lupa at magtiwala na ang buhay ang gumagawa ng natitira. Mayroong nga pagbabalik na ipinanganak mula sa pakawala, mula sa tuyong lupa at mula sa mga kamay na hindi kailanman nagtanim ng anuman. Mayroong ba anak na lumalaki ng mas mabilis kaysa sa nararapat? Hindi dahil ang mundo ay tama, kundi dahil kinakailangan sila ngang ina sa paa. At mayroong maransyong nakalimutan na nagtatago sa ilalim ng talahib, at ng alikabok ng eksaktong kung ano ang kinakailangan ng isang tao, para muling matakbuhan ang sarili. Hindi pinili ni Teresa ang daang iyon? Ngunit doon niya natuklasan kung sino siya. Kung ang kwentong ito ay humipo sa iyo sa loob, ibahagi ito sa kung sino ang nangangailangan makinig, na kahit na ang lahat ay tila nawala na, ang lupa ay natatago pa rin ng isang buto. Naghihintay sa kung sino ang may lakas ng loob na itanim ito, hanggang sa susunod na kwento.